Diretsahan na tayo. Lahat gusto maging kaakit-akit, pero karamihan, akala, puro itsura lang yan. Ito ang totoo, ang pagiging attractive, hindi lang panlabas. Oo, mahalaga ang itsura mo, pero balat lang yan. Ang tunay na dating ng isang tao, galing sa paraan ng pamumuhay mo, sa kilos mo, sa paninindigan mo. Pero mas malalim pa rito, hindi ang mundo ang may karapatang magtakda ng halaga mo. Nilalang ka ayon sa wangis ng Diyos, may layunin, may disenyo, may saysay. At kapag namuhay ka ayon sa disenyo niya, hindi ayon sa ingay ng social media o lason ng kultura, kusa kang mag-iiba sa karamihan. Tigilan mo na ang habol ng atensyon, tigilan mo na ang pagpapanggap para lang mag-fit in. Ang tunay na dating, hindi hinihingi, kinakatawan mo yan sa totoo mong buhay. At ang tanging paraan para maging totoo ka, bumalik ka sa may likha mo. Siya lang ang tunay na nakakaalam kung sino ka dapat maging. Halika, himayin natin. Para malinaw sa'yo kung ano talaga ang nagpapakaakit-akit sa isang tao at para masimulan mo na ring isabuhay ito. Ang pundasyon ng pagiging kaakit-akit ay kumpiyansa. Pero wag mong isipin na ang tunay na kumpiyansa ay yabang o pagpapanggap. Ang totoo, ang lakas ng loob na hindi basta-basta natitinag, galing yan sa pananampalataya, sa pagkakakilala mo kung sino ka at kanino ka talaga. Dumaan din ako sa panahon na wala akong tiwala sa sarili. Mahina ako, takot, gago sa maraming bagay. Laging nakadepende sa opinyon ng ibang tao. Sinasayaw ako ng mga salita nila para lang mapansin, para lang matanggap, para akong puppet. Pero sa dulo, walang laman. Akala ko kumpiyansa ang hinahabol ko, pero wala pala akong hinahabol kundi alikabok. Nagbago lahat yon nang nakilala ko ang salita ng may likha ko, kung paano niya ako nilikha, kung gaano niya ako kamahal, at kung anong katotohanan ang sinasabi niya tungkol sa akin. Doon ko na-realize, walang sinuman, walang tao, sistema, o boses ng mundong to ang may karapatang apakan ang halaga ko. Ang Diyos lang ang may final say sa worth ko, at ang katotohanan niya ang dapat pinanghahawakan ko. Hindi ka binigyan ng espiritu ng takot, binigyan ka ng espiritu ng lakas, ng pag-ibig, at ng tamang pag-iisip. Kaya tigilan mo na ang pagtatago, tigilan mo na ang pagiging duwag. Lalaki ka, nilalang sa wangis ng Diyos. At ang Diyos, hindi duwag, hindi natatakot, at hindi kailanman nagtatago. Ang kumpiyansa, hindi hinihintay, ginagawa, binuo, at sa bawat hakbang na nilalakad mo kasama ang Diyos, habang kumakapit ka sa Kanya, habang humaharap ka sa mga hamon, at hindi mo iniiwasan ang takot, lalong tumitibay ang kumpiyansa mo. Kaya tigilan mo na ang pagpapahubog ng mundo sa pagkatao mo, kasi ang mundo, sinungaling. Sinasabi nitong ang kumpiyansa ay galing sa sarili, sa itsura, o sa estado mo sa buhay. Mali, makasalanan ka, tao ka lang. Pero ang lumikha mo, siya ay perpekto. Kumapit ka sa kanya, alamin mo ang katotohanan niya, at hayaan mong ang kumpiyansa mo ay manggaling sa lakas niya, hindi sa'yo. Gusto mong malaman kung bakit may mga tao na natural na nirerespeto, habang ang iba parang laging invisible. Hindi yan dahil sa lakas ng boses nila, o dami ng followers. Yan ay dahil totoo sila. At eto ang masakit na katotohanan, karamihan, hindi totoo. Kung ang buhay mo ay puro pagpapanggap, pagsisinungaling, at pakitang tao, sayang lang oras mo. Nabubuking ka rin, at pag nabuking ka, mabilis ding mawawala ang respeto ng tao sa'yo. Mas masahol pa, mapapagod ka kakapeke. Hindi mo man pansin ngayon, unti-unti kang nauubos. Sinasakal ka ng sarili mong kasinungalingan. Ang kasinungalingan, hindi lang sumisira ng reputasyon, tanikala yan ng demonyo. Kasinungalingan ang wika niya, pero ang katotohanan, iyan ang nagpapalaya. Kapag tumigil ka na sa pagpapanggap, sa paghabol ng approval, at sa pagsisinungaling, doon mo mararanasan ang kalayaang hindi mo pa naranasan dati. Hindi perfection ang hinahanap ng tao, kundi authenticity. Tigilan mo na ang pagiging peke dahil sa takot na ma-reject. Hindi ka nilikha para i-please ang lahat. At kahit anong effort mo, hindi ka pa rin nila rerespetuhin kung hindi ka totoo. Mas lalo ka lang nilang titignan bilang mahina. Pati ang katawan mo, may sinasabi. Kaya tumayo ka ng diretso. Tumingin ka sa mata, kumilos ka na may layunin. Minsan, bago ka pa magsalita, may mensahe ng nararamdaman ng mga tao sa presensya mo. Pero huwag kang magpalinlang, kahit gaano pa kaganda ang tindig mo, kung hungkag ang salita mo, walang saysay. At tandaan mo to, ang halaga mo, hindi nasusukat sa dami ng likes, kundi sa pagiging totoo mo, sa sarili mo at sa may likha mo. Ang kasinungalingan, sumisira, ang katotohanan, bumubuo. Maging totoo ka, maging matapang ka. At hayaan mong ang mga salita mo ay magpakita ng katotohanan galing sa Diyos na lumikha sa iyo. Hindi ka nilikha para manatiling stagnant, hindi ka nilikha para mabulok sa comfort zone o makontento sa mediocrity.
Bilang lalaki, may disenyo ka para magtayo, magtrabaho, umunlad, at lumikha. Nagsisimula yan sa katawan mo, lumalawak sa finances mo, at dumadaloy sa relasyon mo, sa pamilya at kaibigan. Pero eto ang totoo, walang mangyayari sa lahat ng yan kung mahina ka. Tigilan mo na ang kahinaan. Hindi okay maging mahina. Huwag kang pilin lang sa social media na sinasabi na okay lang yan, na sapat ka na self-love lang ang sagot. Kasinungalingan yan. Ang kahinaan, catamaran, at palusot, mga tanikala yan para hindi mo maabot ang tunay mong potensyal. Ang catamaran, hindi galing sa Diyos. Bitag yan. At kung hindi mo lalabanan, kakainin ka niyan. Ang disiplina, hindi yan basta-basta dumarating. Ginagawa yan, binuo, pinanday. Para sakin, nagsimula ako sa simpleng workout, calisthenics. Noong una, hindi ko nga kaya ang 20 push-ups. Nakakahiya, pero sinimulan ko pa rin. Araw-araw, paulit-ulit, minsan, puwersahan. Hanggang sa naging 30, naging 50, hanggang 100. Doon ko na-realize, may lakas pala kung hindi ko alam na meron ako. Ngayon, hindi ko na kaya ang isang araw na hindi gumagalaw ang katawan ko. Parte na siya ng pagkatao ko, pero hindi doon natapos. Mula sa workout, natutunan ko ring disiplina sa pagkain, sumunod ang pera, tapos relasyon. Lahat konektado. Kapag nasanay kang magtagumpay sa isang aspeto ng buhay mo, kumakalat yan sa iba. Kaya ang payo ko, magsimula ka sa maliit, isa-isa lang. Gusto mong igalang ka ng tao? Simulan mong igalang ang sarili mo. Disiplinahin mo ang katawan mo. Mag-build ka ng skills. Palakasin mo ang isip mo. Ang lalaking may kontrol sa katawan, isipan, at ugali niya, hindi mapipigilan. Simulan mo na. Balang araw, magpapasalamat sa iyo ang future self mo. Tapatang usapan, walang humahanga sa lalaking alipin ng sarili niyang emosyon. Kung konting bagay lang, ay sumasabog ka sa galit, palaging nagrereklamo, o lagi ka nalang nadudurog sa bawat hamon ng buhay, hindi yan lakas. Yan ay senyales ng kahinaan, at kakulangan sa maturity. Ang lalaking walang self-control, parang sundalong walang armor, bukas sa lahat ng atake ng demonyo. Kaya kailangan mong maging malinaw ang isip. Kapag emosyon ang namumuno sa'yo, lumalabo ang judgment mo, humihina ang loob mo, nagiging madali kang manipulahin, hanggang sa bumagsak ka. Kapag damdamin ang nagpapatakbo ng desisyon mo, pagsisisi ang kasunod. Mababaliw ka kakaisip kung bakit mo ginawa ang isang bagay na batid mong mali dahil pinairal mo ang nararamdaman mo kaysa sa dapat mong panindigan. Pero wag mong isipin na ang pagiging matatag ay pagiging bato. Hindi ito tungkol sa pagiging manhid. Ang emosyon, likas sa tao, galing sa Diyos yan. Lalo na ang empathy, isa yan sa pinakamalalakas na armas ng tunay na lalaki. Pero kahit regalo pa yan, hindi ito dapat ang namumuno sa'yo. Ang tunay na lakas na susukat sa tiyaga, pagpipigil, at linaw ng isip. Kaya disiplinahin mo sarili mo. Dahil ang lalaking marunong magkontrol ng emosyon niya, siya ang lalaking kayang kontrolin ang direksyon ng buhay niya. Ang kabaitan, hindi kahinaan. Ito ay lakas na nasa ilalim ng kontrol. Tratuhin mo ang iba sa paraang gusto mong itrato. Kasi ang tao, hindi laging maaalala ang sinabi mo, pero hindi nila makakalimutan kung paano mo sila pinaramdam. At ang tunay na kabaitan, may dating yan na tumatagal. Kung makasarili ka, mainitan ang ulo, o mayabang, hindi ka lang nawawala ng dating. Ang totoo, palpak ang ugali mo. Kapag wala kang kabaitan, huwag mong asahang rerespetuhin ka ng iba. Walang susunod sa lalaking, puro sarili lang ang iniisip. Ang kabaitan, walang presyo, pero nagpapakita ito kung anong klaseng tao ka talaga. Maglingkod ka sa iba ng tapat, hindi dahil obligado ka, kundi dahil tama yon. Ang kabaitan, hindi opsyon, kailangan yan. Kaya maging mabuti, maging matatag, at hayaan mong ang kabaitan mo ang sumigaw, higit pa sa lahat ng salitang kaya mong sabihin. Tapatang usapan, walang may utang sa'yo, walang darating para iligtas ka. At kung palagi ka lang naghihintay, sinisisi ang iba, at gumagawa ng palusot, sayang ang buhay mo. At kung masayang yan, kasalanan mo yan. Bawat segundo na inuubos mo, isang hakbang palapit sa pagsisisi. Tigilan mo na ang sarili mong kasinungalingan. Tigilan mo ang bukas na lang. O, kapag handa na ako, hindi ka kailanman magiging handa. Hindi naghihintay ang buhay. At hindi ka nilikha ng Diyos para lang magpalutang-lutang. Nilalang ka para magtayo, lumikha at manaig. Kaya tumayo ka at kumilos. Huwag ka lang sumabay sa agos. Patay na isda lang ang sumasabay sa agos. Gumawa ka ng isang bagay na ipagmamalaki ng batang ikaw at pasasalamatan ka ng future self mo. Ano man ang ginagawa mo, gawin mo ng buong puso na parang para sa Diyos, hindi para sa mundo. Diyan nagsisimula ang totoong layunin. Ang palusot, hindi makakaligtas sa'yo.
Ang reklamo, hindi magbabago ng buhay mo. Gawa lang ang susi. Simulan mo ngayon, hindi bukas, hindi sa isang linggo, ngayon mismo. Naghihintay sa'yo ang future self mo. Huwag mo siyang biguin. Kung tumama sa'yo to, huwag mo lang itago. Ibahagi mo, isabuhay mo, at maging lalaking ayon sa disenyo ng Diyos para sa'yo. Pindutin mo ang like, mag-subscribe ka, at sabay tayong bumangon. Hanggang sa muli, tayo ang Sakdal Laya.